reason kung bakit ako nag-start, yung asawa ko kasi, nauna siya mag-cycling. Sabi ko, 4 hours na mawala ng bahay, di bumabalik. Cycling outside, outdoor cycling. Aakyat siya ng Sumulong, so may Antipolo. 6 a.m. aalis, 11 na wala pa. Ganun pala talaga ang cycling. Matagal siya. Ganun katagal? Like 70 to 100 kilometers yung Wow. ginabay. Half a day. Ganun. Wow. Sometimes, buong araw. Sabi ko, ano bang meron dyan sa cycling na yan? Okay. All my life, di ako marunong magbike. So, tinuruan niya ako So magbike. from scratch to? From Hindi scratch. Tinuruan niya ako sa may gilid ng kondo namin kung paano cute. magbike. Anong bike mo? Ngayon, naka-road bike na kami. Pero when we started cycling, BMX. The regular MTB bike. ito. Oh. Oo. Ano yung usong mga bike ng bata tayo? Baka kung meron pa BMX, nun diba? yun. Kung Yung BMX, gano'n, baka yun. nag-BMX ako. Oo. So, mountain bike muna hanggang nag-shift into gravel. Tapos ngayon, road. Nag-enjoy ko siya. Kasi parang, nung pandemic kasi di tayo nakakalabas. Tama. Pero pwede lumabas yung mga gusto mag-exercise. Hindi hinuhuli nung time na yon. Pero nakamask ka pa rin. Nakamask kami nakamask habang kayo. nagsicycling. Na-enjoy namin yung kalsada na walang jeep. Walang masyadong Malinis sasakyan. yung hangin. Malinis yung hangin. So, nagdire-diretso siya. So, na-addict ako sa cycling. Hindi na pantay yung kulay ng legs mo. ko. Hindi na bumalik yung kulay ng... Kasi yun yung nakikita ko sa feed mo lagi. Pero sobrang enjoy. As in like, that's something na gagawin ko kahit huwag niyo ako bayaran. Yun yung gagawin ko kahit gumastos ako ng magkano. And yun yung something na pag ginawa ko siya, parang nawawala lahat ng worries ko. Hindi ko naiisip yung mommy problems ko, work issues. Tapos lahat kami, pantay-pantay. Walang bata, walang matanda, walang status sa buhay. Hindi namin pinag-uusapan yung trabaho. Ang pinag-uusapan lang namin, malayo pa ba tayo sa pupuntahan natin? Ang init. Puro ganun. Saan yung next 7-Eleven Wait lang, hindi ba stop? struggle being in your 30s and starting to do such sport? Oo nga, natuto ko mag-bike. Wataon. Hindi. Yun yung gusto ko sabihin sa ibang, yung mga nanay na nakakausap ko na di marunong mag-bike. Sabi ko, alam mo, kung nag-bike na yung asawa mo, samahan mo. Kasi na-enjoy namin siya ng husband ko, mas bumongga yung lahat. Sex life. Talaga. As in, bumongga yung lahat. Bonding na parang yun yung naging date namin. Yan yung time away from our kids na pag magkasama kami, 2 to 3 hours, once or twice a week, either Saturday or Sunday, so yun yung sa amin lang. Amin to. Wala kaming ganun before. So, masaya siya. Na-enjoy ko siya. Tapos at the same time, di ba, parang exercise. Right. And you get to go to places na kapag nakasakay ka sa kotse, hindi mo masyadong na-appreciate. But when you're riding your bike, you see everything. No? Yes, super. Makikita mo lahat. Tapos yung mga hindi mo nagagawa before, dahil feeling mo matanda ka na, di mo na pwede gawin, nagagawa ko siya ngayon sa cycling. Nakakapagpaulan kami sa labas. Hindi ka nakakasakit. Oo, like, nagbabike ng umuulan. Wow. Tapos na-enjoy namin. Iinom ng buko, kakain ng kwek-kwek. Kasi na yung mga stopovers mo sa gilid lang eh. Hindi ba siya ganun kadelikado with that kind of traffic that we have? Delikado mag-cycling sa Pilipinas or mag-bike in general. Pero ngayon, mas kaya naman na. And I suggest, if first-timer, mas okay talaga may kasama. Kasi, like, kami, kunwari, nag-ride kami last weekend from Bulacan papunta ng Gapan Nueva Ecija. Wow. So, sana naman may kasama ka nun kasi medyo malayo-layo yun. Napakalayo naman. Saka may mga pro kayong kasama. Wow. May mga pro kayo. Kayo lang. Hindi namin tinatawag yung sarili namin as pro. Hindi, pro, We're may kasama. hobbyists. Sa community. Oo, it's a cycling community. Nakakatakot Pero kasi. pwede sigurong pro in a way na mas matagal na sila nagbabike. Mas sanay sila sa kalsada. Pero yeah, it's fun. Not to the extent na nagko-compete abroad. No. Yung mga hobbies. Hobbies na malalakas. Malalakas mag-bike. Ito yung mga ang binabike ay 300 to 400 kilometers. Mga triathlete mga to. Ito yung mga umaakyat ng Baguio just by riding their bikes. Wow. Sila to. Nagawa mo na yun? Gusto ko siyang gawin, pero sana kayanin ko. Training. Kailangan ng preparation. Gusto namin ikutin yung buong Pilipinas. Sabi ko sa asawa ko, pag matanda na tayo, napatapos na natin yung anak natin, ang gagawin na natin, magbabike tayo. Iikutin natin ang buong Pilipinas, magbabike lang tayo. I love it. Yes. Ganun yung plano namin. Parang so, ganun din tapos ginawa silang lahat. Ganun din ginawa namin nung pandemic kami ni Lino. Cycling sa Diba? Clark. Ang saya. Pero anong nag-click sa'yo na, samahan ko ng asawa ko mag-bike? Una, nainggit ako dahil pumayat siya. Kasi nga, inggit na pumayat. Diba?
ang laki nung asawa ko before. So Like, wait, super, gaano kalaki at ngayon may abs na siya, di ba? Nakakaingit. taray. Okay, wala ka pang baby nito. Hindi pa lumalabas si 2 years old. Yung nito. middle child nun, No. lumabas na siya. Para mga 1-year-old pa lang siya nito. And Or then sa nasundan. 1-year-old. So, Hindi, nag-pause. Matagal kasi 2 years ago lang ulit ako nagkaanak. After 5 years pa ako nagkaanak ulit. So medyo 'di ba ang layo ng agwat ng edad ng mga anak namin. So na-enjoy namin yung cycling. Okay. Actually, nag-bike ako nang di ko alam buntis ako. Nag-bike pa kami, umahon kami ng hala-hala. Pero may idea na yung mga kasama ko sa bike na parang lumalaki yung balakang. Mga ganun sila sa akin. Tapos syempre, alam natin yung period natin kung kailan dadating. Kaya sabi ko sa asawa ko, parang buntis ako. Ganyan. Nalungkot ako noon kasi syempre di ako You have to makaka-ride. pause, I have diba? to pause for a year. Pero when I came back, parang wala naman. Di ka naman manganganay sa bike. Kasi parang initially, alam mo na siya gawin. Buntis ka with your bunso? Or Yes. Yung bunso. Nitong huli. bunso. The Oo. latest. Yun na yung kanyang ngayon. Na nakakainganyo talaga. Especially with this, the gasolina. And Oh yeah. all Dami this. nagbabike to work ngayon. Oo. Kaya sana dito sa Pilipinas, kung gaano kaganda yung mga cycling paths sa ibang bansa, sana ganun din dito. Bike Sobrang na-prioritize, halimbawa in Melbourne, grabe yung cycling doon. As in like, So you bike sobrang also? safe. Out of the That's our first out of the country ride. Okay. Kasi parang napagod sa work. Sabi ko na lang bigla sa asawa ko, punta tayo ng Australia, puntahan natin yung friend natin, tapos dali natin yung bike natin. Nag-book na lang kami bigla. Wow. First out of the country namin, first trip nang hindi kasama yung mga bata. Oo. Because we always go with the kids. Pag may anak ka na laging ganun. Importante rin pala yung kahit may Na may, anak na may kayo. dapat talaga, kahit nakakaalis naman kami ng weekends, yung matagal na kayo lang. Iba rin yung nagawa sa amin ng trip na yun. So, nag-start ka ng maging more active. Followed na rin ba dun yung diet, yung supplements? Supplements, yes. Na doon ko na-realize na parang importante pala siya. Hindi pala to parang, di pala pwedeng mag-cycling ng pure lakas mo lang. Pero pala mga tinitake dito. Tiwala sa sarili. Oo, yung TLTL, tiwala lang sa sarili, di ba? Prayers lang. Oo. Hindi pala. Na-introduce na sa amin na, okay, may power gel pala na tinatawag. Yes. Oo. May amino acid pa pala. Electrolytes. Electrolytes at kung ano-ano pa. Yeah, it helps. Lalo pahinga. Recovery. Kahit na anong exercise yung gawin mo, kahit na anong kain and supplement i-take mo, pag pangit tulog mo, wala lahat. Di ba? Totoo. Lalo na kung trentahin ka. Yes. Sobra. At ngayon natin na-appreciate na 30 na tayo. Oo. Iba Yung mga panahon na pag pinapatulog tayo, sana Ayaw sinagad matulog. natin. Kasi ngayon gusto natin matulog. Pero di tayo makatulog dahil pwede. daming bills. Tama. Oo. Ngayon mo na na-appreciate ang 7 to 8 hours. Yes. Pag naka 8 hours, 8 hours of sleep tayo. Sobra. Achievement na yun. Sana all, di ba? Lalo na kung may maliit na anak ka. Wala. 2 by 2 years old pa to eh. Oo. Yung Kasi kaibigan patol-patol kong pa si yung Maha, tulog. sabi niya, hindi pa daw siya nakaka 5 hours since she gave birth. Laging every 2-3 hours. Kasi my syempre yung gosh. anak mo, diba? Iba rin talaga yung physical and mental struggle. Pag mag-aalaga ka ng ganyang edad. Ready ka lang namin. Kaya ngayon palang hinahanda ka na namin. Kaya I think Hinahanda ka namin. it's really important for moms to take care of themselves, of ourselves. Kasi, aalagaan natin yung mga anak natin eh. Right. So how can we give the best version of ourselves sa mga bata ourselves sa mga bata kung hindi tayo maayos? 'Di ba? I mean, ang hirap mag-alaga ng may nananakit na kasukasuan or yung endurance mo di Wala kang okay. tulog. Ang hirap magbuhat ng bata na mabigat kung walang exercise. So Physically, bagay. mentally, especially. And can I just say, lahat halos sa mga kilala ko, na kahit anong papawis, kahit di naman cycling eh. Oo. Kahit hindi hardcore running, cycling, and even workout. Basta nagpapapawis ka, they look way younger than their Totoo age. yan. Totoo yan. Right? And ngayon nauuso na yung no-car days. Sundays, Yeah, weekends. mga na-running Marami lang. Mga Marami running, na yeah. around. So you have options. You don't have to enroll sa gym. yeah. You don't have to do expensive subscriptions, expensive bikes. Medyo mahal din yung magagandang bikes. Medyo mahal yung hobby na yan. So pwede naman tayo mag-umpisa sa walking, running. Oo, ganun. walking is okay. Linis nga ng bahay, okay. Mag-akyat, baba ka dun sa stairs nyo is okay. Maghagdan. As long as you're moving.
Diba? And we really have to find time kahit gaano siya kahirap, isingit. Hindi ako nakakapag-exercise every day, but I make it a point dapat 3 to 4 times a week dapat meron. Kahit ano pa yan. Anong exercise? Iba-iba. Lift weights, running, cycling, walking, kahit ano pa yan. Kahit 30 minutes lang dapat meron. 3 to 4 times. Ganun dapat. If this episode made you laugh, think, or suddenly text your friend, "Are we doing life right?" You're in the right place. Follow Trentitas so you never miss an episode. And share it with a fellow 30-something who's also balancing dreams, bills, and existential questions. Because let's be honest, nobody really knows what they're doing in their 30s. We're all just figuring it out. Stick around for more real talk, good vibes, and conversations that make adulthood a little less confusing. This is Trentitas, your hangout for surviving your 30s.